Nag-install tayo ng auxiliary light. Ito siya. At ang brand niya ay Gold Runway. Medyo may kamahalan. Pero quality ito. Yan na yan. So, nilagay na natin yung step lang para makita kung paano diskarte. Yan siya. Meron siyang bracket make system from RNG. Ito nga pala ay isang Honda XADV 750cc 2-cylinder at meron siyang dual clutch. Ito ay isang dual clutch transmission. So, pwede mo siyang i-manual ito. Pero automated pa din. Okay. Good luck sa dual clutch. Wala akong makitang circuit diagram ng XADV na libre. Mahal. Magbabayad ka. Magkano lang binayad sa amin dito. Pag-download mo nun, magbabayad ka pati. Magkano lang naiwan? 10 piso. So, meron ka lang importanteng aalamin, which is ito ay yung kanya power supply. So, i-connect na yun sa positive, negative. Tapos, ito, naka-indicate naman dito yung horn wire, at saka yung high beam. So, hanapin mo lang yung high beam at saka yung linya ng buseda. And, nga pala, magpapalit pala siya ng buseda. Pause mo muna na ito. Yung bagong dating na busena. Naka-play na yan. So, ito na yung bagong busena. Wow, ganda. Tapos tayo. More likely, ang battery nasa dito. Kaso lang, alam mo ang pangit dito. Ito, iisa lang yung bracket. Hindi pantay ito yun. Pero hindi ka naman lagi nagbubukas ng compartment. Maliit na bagay. Kaya pipindot ka lang dito. Ganun lang. Oh, automatic, diba? Maliit nga. Oh, yan eh. Oh, saka makikita naman. Yan yung kalipad. Tapos, ito na yung mga battery pa na. Sigurado ito nun. Ito na yung may goods. So, ang tanong, meron siyang plastic doon. Fastener, i-focus mo. I-focus mo na. Yan. So, paano mo aalisin yan? Pwede mo bang hilain lang ito bigla? Hindi. Huwag gano'n, masisira. Ito gagawin mo. Kukuha ka na ang tusok. Tutusukin mo na yung plastic part dun sa gitna. Pag tusok mo, yan guys. Yan o. Release na yan. Teka, yan. Pag tusok mo yan, ngayon, kakamayin mo lang, kukukuhin mo lang pala yan. Tanggal na. Ganun. Hindi mo nasira. Ganun lang yun. Yan na. Tapos iwan mo na lang dyan. Yung isa na lang. Tapos, yan. Access na natin yung battery. Goods. Marami pa tayong babaklasin. Pause muna. Yan ba naman si Raulong engineer na gumawa nito? Kaya pahirapan tayo dito. Nalagat ako. Itong rule of thumb kung paano mag-alis ng mga kaha-kaha hindi naman nawala kayong manual instruction.
makikita mo itong nag-overlap na yan. Ibig sabihin, ito yung nasa pinakaibabaw. Maliban dito. Tapos, nag-overlap na siya. Susunod ito. Last ito. So, ganun lang. Ibig sabihin, overlap. Yung pinatukan niya. So, ito, una mo aalisin. Pa! Bago ito. Tapos, yun. Parang babaklasin natin lahat ito. It hurts, you know. Trabaho. So many trabaho. Oh, ito yung actuator ng ano. Yan. Ito si actuator na ito. Kahit eh. Uy, nandito yung kanyang fuse. Ayan siya. Push na bracket. Ano ba ito? Intake? Yung ito. Map sensor. Problema ko talaga yung electrical feedback. Nakamote tayo dito. Nakamote akong paano ko naaalisin ito. Pagdating dito, okay, focus mo. Pagdating dito, ito at saka ito, magkakasama sila. Ang iniwasan natin dito, makaputol tayo ng bracket o mapwersa tayo yung bracket dyan. Tapos maputol, then hindi na siya babalik na dati. Naka-usli na siya. Kasi wala na siyang lock. So, bakit tayo magmamagaling kung pwede naman tayo mag-YouTube? Kasi may mas magaling sa YouTube. Mautak lang tayo kasi magamit tayo ng mga resources. Ang problema, ang mahal-mahal ng owner's manual. So, magamit na lang tayo ng YouTube. Teka, wala tayong data. Ayun. My goodness! Paano ka baklasin? So, ayun na nga. Wala tayong makitang manual sa YouTube. Meron lumalabas ADV 150. Hindi naman sila parehas nito. Unti-unti na lang natin. So, mag-start kayo dito sa gilid. Dito, unti-unti yung i-fry. Fry until you die. Okay, purpose na. May ganun siya. Hindi mo naman nagagalaw. Yung, ganun pala yun. Ano? Alam mo na. Now you know. Ayos pala ito eh. Adjustable yun. Ito, pag mga cruising lang. Pero pagka high speed ka na, papalitan mo na. Ganyan na. Para may aerodynamic.
Ganun yan. Kuya. Parang buo siya. Puto. Hindi. Hindi haltak din pala eh. Haltak ko na yun. Ito na yung hahaltak ko sa'yo. Dahan-dahan ng baby. Baby, baby. ABS na. Preno. Lupit, di ba? ABS. Tapos, ito. Kaya to. Pwedeng TCM. Tapos, ito yung kanyang engine control management. Ito. Transmission control module. Engine control module. Alright, ito na. So, nailagay na natin siya dyan sa loob. Yung tawag nito, auxiliary light device niya doon. So, nandyan na siya. Ito na yung mga wires. So, start tayo dito sa may ACC niya. ACC wire ang tawag dito. Medyo makapal-kapal siya. So, ito, kailangan niya ng switch para mag-switch yung device doon at ma-activate siya, no? So, paano at saan siya i-connect? Ito yun, no? So, dapat sa ACC siya i-connect. Kaso lang, nakita ko, nung chinek ko sa multimeter, live yung ACC niya. So, hindi siya pwede dyan. Live kasi may mga naka-on all the time, which is yung immobilizer. Kasi remote key ito. Yan, ganyan siya. And, so, naghanap tayo ng pwedeng ikonikan, which is yung best dito na pagkukunikan mo is yung horn. Ito yun. Kasi yung horn, sumisindi lang siya pag naka-on yung engine. Pag in-on mo yan, lalabas yung dashboard. Mag-on yung dashboard doon. So, yun yung pinaka-ideal na paglagyan mo ng ACC switch niya. And, speaking of, yung horn, nga pala, dahil magkakabit tayo ng horn, so, magkakaroon siya ng bagong linya dahil mas malakas yung kukonsume na kuryente nitong horn na to, yung nakakabit. Wait lang. Ayun na. So, ito yung isang horn doon sa gilid. At ito naman yung isa. So, kabilaan silang horn. Yan. So, dahil dalawa na yung horn na ikakabit, no, mas malakas yung power consumption niya. So, kailangan dalawa rin yung line. And kailangan yung main power supply niya manggagaling na doon sa battery. Yung battery, which is dito. Dito ko na tinap. So, ayan, negative and positive. So, ang kailangan lang natin, yung existing na wire ng horn na andito, yan siya, ay gagawin nating switch ng ating relay. No?
So yung positive galing sa battery, pag switch nito dadaloy dito. Okay, yung positive na to na galing sa battery, pag switch nito ng horn, magkakaroon din ng power output itong kabila. So itong positive na to, dadaloy na yung kuryente dito sa dalawang wire na to, which is magsusupply doon sa bago nating ikakabit na wire, horn. Dalawa kasi nga dalawa yung ating horn doon. Ganun lang. So ito, balik tayo dun sa fuse nya. So yung 10 amp fuse na yan, ito na lang yung kinoconsume nya, no? Pwede natin palitan ng 5 amps kasi yan lang naman. At saka yung device na to ang kanyang pinafuse. So napakaliit lang ng consumption ng relay na to. So ayun, maganda. And next, kung saan natin tinap yung kasi meron siyang isa pang wire maliban dun sa ACC, meron pa ditong wire na nakasulat na wait lang, focus natin, horn wire. Yung horn wire naman na to, switch din to para dun sa auxiliary, na pag clinic mo yung horn, pinindot mo yung horn, sasabay yung ilaw, blink din. So kinonect ko siya dito sa may dating anong tawag nito, horn supply. So pag on ng horn, yan, magkakaroon siya ng power at may switch niya yung auxiliary. Then next, yung etong wire naman na to, galing din dun sa auxiliary assembly. Teka, ang nakasulat dito high beam, nakakonect naman siya dito din sa may high beam high beam wire. So kadalasan ang high beam color ng wire is blue. So yan. So maliit lang na power consumption ang kinoconsume yan. Hindi niya makakainin lahat ng kuryente yan. Meron lang siyang ma-absorb na power para mag-switch yung kanyang auxiliary system doon. Yun, I think that's it. Alright, medyo nagka-problema ako dito, kasi hindi ko na-check na mabuti. So iisa lang pala yung positive niya, negative yung high and low niya dito. So kailangan kong gumamit ng relay kasi ang hinahanap ng auxiliary light ay positive voltage, So kailangan kong gumamit ng relay. Ito na yon. So para makapag-supply ako ng positive voltage, kailangan ko ng positive source. Tapos gagawin ko siyang itong negative na galing dito sa may high beam ay kailangan pag nagkaroon na ng power yung negative line, so kakailanganin niya ng positive output para gumana yung solenoid switch dito sa loob ng relay. Tapos yun, makapaglabas na siya ng positive dahil positive itong kinuha kong output source, So yun, pagpunta niya doon sa may, papunta siya doon sa may auxiliary ng nahanap na kuryente ng high beam ng auxiliary light. So yun na yun, try natin. So una, busina, gabi na kasi kaya hindi ko pwedeng magbusina rito. So gaganon siya, flick siya, sasabay siya sa busina. Yan, then high beam. Yun. Okay na. Kasi sasabay siya sa ganyan lang siya. Tapos pagka papailawin mo ng malakas o magka-high beam ka, yan, lalakas din siya. So ito yung kanyang switch, on, off. Okay, so pwede siyang adjustin. Yan, mas maliwanag. Tapos yan, headlight.
wash. Kasi na. Solid, oh. So, wala pa siyang tambutso. Ginagawa pa lang.